mag-iisa tayong mga Pilipino sa layunin ng CHR or Commission on Human Rights para maisulong ang karapatang pantao. Oo nga po, marami po ang naaapi dahil sa mga taong lumalabag dito. Salamat po sa Diyos sa natutuhan namin ngayon, Kuya Eric. Lagi nating tatandaan at gawin yung mga natututuhan natin dito. Okay? O, Bible story naman. Sige po, Kuya Eric! Okay. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagyaon ng mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Inaalis nga po ni Faraon ang mga anak ni Israel pagkatapos po na mamatay ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Oo. At umalis nga ang mga anak ni Israel pagkaraan ng 430 taon ng kanilang pakikipamayan sa lupain ng Ehipto. At alam nyo, mayroon pang sumunod na nangyari. Ano po yun? Huwag niyo pong sabihin na pinigilan na naman po sila ni Faraon. Eto, mabuti pa, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Exodo sa 14:1 hanggang 14. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pihahirot, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, sa tapat ng Baal-Zephon, sa tapat niyaon hahantong kayo sa tabi ng dagat. At sasabihin ni Faraon tungkol sa mga anak ni Israel, nangasisilo sila sa lupain, sila'y naliligid ng ilang. At aking papagmamatigasin ang puso ni Faraon, at kanyang hahabulin sila, at kayo'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon, at sa lahat niyang hukbo. At malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon." At kanilang ginawang gayon. At nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas. At ang puso ni Faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan. At kanilang sinabi, "Ano itong ating ginawa na ating pinayaon ng Israel upang huwag na tayong mapaglingkuran?" At inihanda ni Faraon ang kanyang karo at kanyang ipinagsama ang kanyang bayan. At siya'y nagdala ng 600 piling karo at lahat ng mga karo sa Ehipto at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon na hari sa Ehipto. At hinabol niya ang mga anak ni Israel sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Ehipsyo ng lahat ng mga kabayo at ng karo ni Faraon at ng kanyang mga taong mga ngabayo at ng kanyang hukbo. At inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Pihahirot sa tapat ng Baal-Zephon. At nang si Faraon ay nalalapit, ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila, at sila'y natakot na mainam. At ang mga anak ni Israel ay humibik sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, "Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa na ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang? Huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik."
Talagang ang tigas po ng puso ni Faraon. Pinayagan na, binawi pa. Kahit natakot ang Israel nang habulin sila. Pero pinalakas ni Moises ang kanilang kalooban na huwag matakot sa hukbo ni Faraon na sumunod po sa kanila. Dahil ang tiwala ni Moises ay sa magagawa ng Panginoon. Pero ano po ba ang nangyari sa mga anak ni Israel nang habulin po sila ng hukbo ni Faraon? Talagang interesado kayo ha? Sige, next week, God willing, yan naman ang inyong abangan. Yan ang ating matutunghayan, kaya't huwag kayong liliban sa panonood ng Bible story. Maraming grupo sa ating lipunan na makakatulong sa pagsulong ng ating karapatan. Matututuhan natin sa kanila ang mga dapat nating malaman, lalo na sa ating mga karapatan. Tama mga bata. Ang mga palatuntunang ito ay nakasulat para huwag nating kalimutan. Lalong-lalo na ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ito ay isinulat para tayo ay matuto. Itinuturo sa atin ito para tayo ay maging sakdal. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng 2 Timoteo sa 3:16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sana ay marami kayong natutuhan sa mga pinag-aralan natin ngayong linggong ito. Huwag kayong liliban sa susunod na linggo, ha? Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin pagkatapos ng ulan. Araw ay sisikat din sa pagbuhos ng ulan. Atin ngang nalalaman sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan nadidiligan sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, aking ngang nalalaman
Hanggang dito mga bata, next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Yan ay sa pagbabalik na. Pero ano po ba ang nangyari sa mga anak ni Israel? Pero ano po ba ang nangyari sa anak ni Israel? Pero ano po ba ang nangyari sa mga anak ni Israel nang sugurin po sila ng hukbo ni Faraon? Habulin.